Nang lumagpas ako sa 62, naghanda ako ng salusalo para sa pamilya. Umaasang yayakapin nila ako ng buong buo. Walang dumating. Naiwan akong mag-isa sa walang lamang silid na may keke at kalungkutan. Noong araw ding iyon, nagpost ang manugang ko ng mga larawan nilang lahat sa Hawaii na may caption tungkol sa perpektong bakasyon ng pamilya. Ngumiti lang ako, pero sa loob ay galit na galit ako. Pagbalik nila, inabutan ko siya ng folder at namutla siya habang tinitingnan ang mga laman. Niloko niya ako at ang anak ko, kaya magbabayad siya. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at sabihin ninyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Ang ricotta lasag na ay lumamig na sa pangalawang beses. Nakatayo ako sa sala ko ng 9:15 ng gabi. Nakatitig sa hapag na nakahanda para sa 6 na taong hindi na darating. Asul at pilak na streamers ang nakasabit sa kisame na parang mga pangarap na nawalan ng hangin. At ang birthday keke ay nakatingga pa rin sa counter ng kusina. Happy 62 any birthday, Dennis. Ang mensahe ngayon ay nanunuya sa akin sa chocolate frosting. Simula tanghali pa ako nagluto. Paborito nila si ang lasag na. Ang recipe na perpektohin ni Margaret noong unang taon kami mag-asawa. Layer by layer. Ginawa ko ito ng may paehong presisyon na ginagamit ko noon sa pagdidisenyo ng makina ng eroplano. Sariwang ricotta, homemade sauce, pasta sheets na manipis na parang papel. Ang klaseng pag-aalaga na nangangailangan ng oras. Ang klaseng inaakala kong pinahahalagahan pa rin ng anak ko. May mga bilog na tubig na sa wine glasses sa lamesa ni Lola na gawa sa mahogany. 6 na upuan, kumpleto sa magagandang plato na inimpok ni Margaret para sa espesyal na okasyon. Pinatupi ko pa ang mga napkin sa hugis at sulok na hinangaan nila sa mga restauran. Ang mga kandila ng birthday ay natunaw na sa makukulay na pudles. Tumulo ang watts sa vanilla buttercream na parang luha. Sa manipis na dingding, naririnig ko ang pamilya Martinez sa kabilang bahay na nagdiriwang ng isang bagay. Tawa ng mga bata, kalansing ng baso, mainit na ugong ng usapan na pumupuno sa bahay kapag talagang may dumating. Kumaway si GNG Martinez mula sa hardin kaninang umaga. Tinanong kung kailangan ko ba ng tulong sa paghahanda ng salusalo. Darating ang pamilya, proud kong sabi sa kanya. Ang anak ko at ang bagong asawa. Tahimik ang cellphone ko sa ibabaw ng center table. Walang missed call, walang paumanhin na text, walang last minute na paliwanag. Chinek ko ito tuwing 15 minuto mula alas 5. Kung kailan dapat dumating ang pamilya ni Derek pagkatapos ng biyahe mula Seattle. Nangako si Derek na pupunta silang lahat sa unang pagtitipon natin bilang magkamag-anak. Isang bagong malaking pamilya na sabik akong makilala at tanggapin ng maayos. Ang oasan ng lolo sa halway ay tumunog ng 9:30. Oasan ni Margaret, gawa ng kamay ng kanyang tatay noong 1963. Sabi niya noon, perpekto ang oras nito dahil ginawa ito ng may pag-ibig. Ngayon, binibilang na lang nito ang mga minuto ng kahihiyan ko. Lumakad ako papunta sa mantelpiece, dumaan sa mga nakabiting larawan na nagsasalaysay ng buhay ko. Si Margaret sa kanyang wedding gown, nagniningning at sobrang bata. Sila si sa 7 anyos, walang ngiping harapan. Hawak ang drawing ng pamilya natin gamit ang crayon. Mga umaga ng Pasko nang gigising niya kami ng madaling araw. Tumatalon sa kama hanggang pumayag kaming buksan ang mga regalo. Ang graduasyon niya sa college. Puno ako ng pride habang lumalakad siya sa stage na may toga. Kailan nagbago? Kailan naging pabigat ang lingguhang tawag ko? Kailan naging obligasyon ang Sunday breakfast na pwede niyang laktawan? Ang pagbabago ay dahan-dahan. Parang yelo na nabubuo sa lawa. Isang araw malayang umaagos ang tubig. Kinabukasan nagyelo na. Pinatay ko ang mga kandila ng paisa-isa. 62 maliit na apoy na napatay sa 62 tahimik na hininga. Walang hiling na gagawin, walang pamilyang magche-cheer. Ako lang at ang katahimikan, at ang lasag ng lumalamig na hindi naman matitikman ni Numan. Ang natirang keke ay sapat para sa isang linggo ko. Ang alak ay babalik sa basement. Hindi na bubuksan at naghihintay ng okasyong hindi na darating. Pero may umuusbong sa loob ko. Isang bagay na mas matigas kaysa sa disappointment. Parang determinasyon na nakabalot ng steel wool. Makati at hindi komportable, pero walang dudang malakas. Naupo ako sa lumang upuan ni Margaret. Yung asul na velvet na ginawa niyang reading spot. Mas mabigat ang pakiramdam ng cellphone ko nang kunin ko ito. Nag-scroll hanggang sa contact ni Lassie. Nakatingin sa akin ang ngiting mukha niya mula sa screen. Larawan noong nakaraang Pasko, nang yayakapin pa rin niya ako pag-uwi. 3 beses tumunog bago siya sumagot. Hello, Dad. Iba ang boses niya, malayo, formal.
Parang kausap niya ay katrabaho kaysa sa tatay na nagturo sa kanya sumakay ng bisikleta. Lassie, sweetheart, nagtataka lang ako. Alam ko na, Dad. Sorry talaga tungkol ngayong gabi. Parang rehearsed ang mga salita, mechanical. Sa background, may narinig akong parang tugtuging Hawaiian, malambot at tropical. May emergency sa trabaho ni Derek. Last minute na crisis. Nakalimutan naming tingnan ang kalendar. Isinara ko ang mga mata. Sinubukang isalarawan ang mukha niya. Tinitingnan niya ba si Derek habang nagsasalita? Pinapakain ba siya nito ng linya? Emergency sa Sabado ng gabi. Komplikado po. Sabi ni Derek, ang real estate deals ay hindi sumusunod sa normal na oras ng trabaho. Ayan na. Sabi ni Derek. Kailan pa nagsimula ang mga sentence niya sa dalawang salitang iyon? Actually, may priority management situation kami na kailangang asikasuhin agad. Priority management situation. Sila na dating nagsasabing, ano ngayon, kapag hindi niya matandaan ang tamang salita. Ngayon biglang nagsasalita na parang korporete manual. At ang mga magulang ni Derek, ang kapatid niya, may mahabang pause. Tumutulong sila sa situation. All hands on deck talaga ngayon. Pumunta ako sa kusina. Nakatitig sa lasag nang hindi pa rin hinawakan. Pagod ang boses mo, anak. Stressed lang. Sabi ni Derek, kailangang mag-focus kami sa core family unit sa mga panahong mahirap. Core family unit. Naalala ko noong tinatawag niya tayong Team Gray. Kami lang dalawa laban sa mundo pagkamatay ni Margaret. Ngayon, wala na pala akong puwang sa kahit anong unit. Well, happy birthday, Dennis. Nakalimutan niya ang gitnang pangalan ko. Simula nang matuto siyang magsalita, palaging happy birthday, Dennis Michael Gray, sa payahong pakite na boses noong bata pa siya. Ngayon, Dennis na lang, pangkaraniwan na parang estranghero. Salamat. Matatag ang boses ko, kontrolado. Narinig ko ang payo ni Margaret mula sa kabilang buhay. Huwag pilitin kapag may umiiwas. Lalo lang tatakbo. Sana maayos agad ang emergency ni Derek. Matatapos din to. Kailangan matapos. May pause ulit. Dad, babay na muna ako ha. Kailangan talaga ng buong atensyon ko, tong situation. 3 minuto at 47 segundo ang tawag. Tiningnan ko ang timer pagkatapos niya ibaba. Parang may kahulugan ang numero. 3 taon, 3 buwan, at 47 segundo. Ganoon katagal bago naging estranghero ang anak ko. Naupo ako sa kusina, napaligiran ng ebidensya ng tangang pag-asa ko. Magagandang napkin, dekorasyon ng birthday, masarap na pagkaing sapat para sa maraming araw. Pero sa ilalim ng sakit, may mas matulis na nabubuo. Tawagin ninyong intuition. Tawagin ninyong paranoia. Tawagin ninyong natural na pagdududa ng lalaking 40 taon na nagsosolve ng problema sa engineering. Emergency ni Derek. Real estate crisis sa Sabado ng gabi. Tugtuging Hawaiian sa background. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pumunta ako sa lumang desk ni Margaret at binuksan ang laptop. Sumiklab ang screen, nagpapakita ng desktop na bihira ko nang gamitin. Tinipi ko ang Facebook. Gamit ang dalawang daliri. Naiirita ang engineering min ko sa social media interface na iniiwasan ko mula nang mamatay si Margaret. 2 beses mali ang password bago ko naalala. Margaret Love, 1962 taon nang magkakilala kami. Binuksan ng Facebook ang newsfeed na hindi ko na hinawakan mula nang mag-post ng condolences ang mga tao pagkamatay ni Margaret. Pero ngayong gabi, may misyon ako. Tinipi ko si Derek Stone sa search bar nang may parehong pasensyang ginagamit ko noon sa pagbuo ng blueprint. Lumitaw agad ang profile niya. Yung pamilyar na ngisi na nakatingin sa akin mula sa profesional na headshot na tiyak na mas mahal pa sa isang buwang grocery ko. Ang pinakabagong post niya ang nagpahinto ng hininga ko. Kanina lang, habang tinatakpan ko ng aluminum foil ang lasag ng hindi hinawakan, nagpost si Derek ng mga larawan sa Facebook, malamang cross-posted mula Instagram. Grand War Resort, Maui, Hawaii ang location tag. Ang unang larawan ay siya sa sunset, desegne swim shorts at may tie. Ginintuang liwanag na nagbibigay romansa at mamahalin sa lahat. Pero ang caption ang nagpatigil sa kamay ko. Pinakamasayang family vacation ever. Walang tatalo sa quality time kasama ang mga taong talagang importante. Blessed family, Hawaii. Nag-scroll pa ako pababa. Sunod-sunod na larawan na parang ebidensya sa kaso na binubuo ko laban sa sarili kong pamilya. Sila si sa red bikini na hindi ko pa nakikita. Tumatawa sa poolside bar. Mga magulang ni Derek sa magkaparehong Hawaiian shirt na nagtataas ng tropical drinks. Ang kapatid niya na nagyoyoga sa beach na parang postcard. 47 likes. Mga comment na inggit ako,
At perfect family goals, at deserve ninyo yan. Automatiko ng kinakalkula ng engineering min ko ang gastos. 5 tao, luxury resort, minimum 1 linggo, 500,000 pataas. Siguro mas mahal pa kung may helicopter tour at couples massage. Malamang ginastosan sa maxed out credit card ni Lassie o hiniram sa mga magulang niya. Mga appointment na nakikita ko sa ibang recent post ni Derek. Samantalang pinagsisinungalingan ako ni Lassie tungkol sa emergency, para lang hindi sila magnegatibo, 20 minutong biyahe papunta rito, para sa libre at homemade na hapunan. Nagbalik scroll ako sa timeline ni Derek nang may sistematikong pag-iingat na dating ginagamit ko sa technical specifications. Mamahaling restaurant tuwing weekend. Designer clothes na suot ni Lassie sa larawan, pero hindi niya kailanman binanggit na binili. Ski trip sa Baguio o Tagaytay. Wine tasting sa La Union. Lifestyle na pinondohan ng ano nga ba? Real estate commission daw ni Derek. Pero ang Instagram timestamps ang nagsasabi ng totoong kwento. 3 araw na sila sa Hawaii. 3 araw ng kasinungalingan habang nagpaplano ako ng birthday ko. 3 araw ng Ilan Paradis habang tinuturuan ni Derek si Lassie kung paano ako brush off bilang matandang walang kwenta. Isang screenshot ko bawat larawan ng sistematiko. Gumawa ng digital folder na pinangalanang Family Vacation. Napanatili ang ebidensya ng panlilinlang nila sa high-resolution pixels. Si Derek nang umingiti sa tabi ng helicopter. Si Lassie na nagtaas ng baso kasama ang mga magulang niya. Ang masayang pamilyang hindi ako kailanman iaanyayahan. Nagdiriwang sa tropikal na karangyaan, habang ako'y mag-isang kumakain sa malamig kong bahay. Ang pinakabagong post ay 23 minuto pa lang ang nakakalipas. Si Derek sa resort bar. Isa pang may tie. Isa pang mayabang na ngiti. Isa pang caption tungkol sa blessed family time. At paggawa ng memories kasama ang mga importante. Ang mga importante. Malamang lahat sila maliban sa akin. Tumunog ang cellphone ko. Pangalan ni Derek ang lumitaw na parang hamon. Tinitigan ko ito sa loob ng 2 ring. Pinapanood ang contact photo niya na kumukisla. Yung parehong mayabang na ngiti sa mga laawan sa Hawaii. Pero ngayon iba ang dating. Predatory, kalkulado. Sa 3 ring, sinagot ko, Dennis, pakinggan mo ako. Kailangan mong intindihin ang isang bagay. May madaling confidence ang boses ni Derek na parang nakahiga pa rin siya sa paradis. Sa likod niya, naririnig ko ang alon na tumatama sa buhangin, mga ibong tropikal, at malayong tawa ni Lassie na nahahalo sa kalansing ng baso. Nakikinig ako. Pinanatili kong neutral at kontrolado ang boses ko. Hayaan ko siyang mauna. Pathetic na ang obsession mo sa birthday party. Matanda. Hindi na kailangan ni Lassie ang guilt trip mo. May sarili na kaming family tradition. Naiintindihan mo. Kaswal ang pangungutya sa tono niya. Parang pinag-usapan lang ang panahon. May asawa na siya ngayon, totoong buhay. Hindi yung malungkot na dinner party kung saan nagpapanggap kang buo pa rin kasama ang tsina ng patay mong asawa. Napansin niya ang mga place settings sa mga laawan na ipinadala ko kay Lassie. Ginagamit niya ang pag-ibig ko bilang sandata. Ganun ba? Lumakad ako papunta sa mantelpiece. Tumigil sa harap ng larawan ni Margaret. Parang pinapanood ako ng mga mata niya. Naghihintay kung paano ko haharapin ito. Walang pakialam sa birthday mo, Dennis. Maghanap ka ng kaedad mo. Sumali ka ng book club o ano. Tigilan mo nang gawing guilty si Lassie sa pagkakaroon niya ng sariling buhay. Sa background, narinig ko ang boses ni Lassie, mahina pero malinaw. Si Dad ba yan? Dismissive ang sagot ni Derek. Tinakpan ang phone. Ayusin mo na lang. Parang problema lang akong kailangang ayusin. Abala na kailangang itaboy. Ginawa niya ang anak ko na personal secretary. Tinuruan maghatid ng scripted na kasinungalingan habang umiinom siya ng alak na mas mahal pa sa buwan ng kuryente ko. Derek, sabi ko, mas matatag ang boses sa bawat salita. Alam mo ba, tama ka talaga. Tumahimik siya. Inaasahan niya ang galit, luha, desperadong pakiusap ng malungkot na matanda. Sa halip, sumang-ayon ako, at malinaw na nalito siya. Ano? Sabi ko, tama ka. May sariling buhay na sila si ngayon. Sariling prioridad. At pag-uwi ninyo mula Hawaii, may sorpresa ako para sa kanya. Para sa inyo nga pala pareho. Anong klaseng sorpresa? Nawala ang mayabang na tono niya. Napalitan ng matinis, kinakabahan. May pipinta ko siya na nakaupo ng mas tuwid sa poolside chair. Nakalimutan na ang may tie. Naririnig ko ang paglalaho ng tunog ng perpektong bakasyon niya, habang nakatuon siya sa mga salita ko. Yung klaseng naglalapit ng pamilya, Derek. Yung klaseng nagpapaintindi sa lahat, kung saan talaga sila nakatayo sa isa't isa. Nagpaus ako,
Pinahaba ang katahimikan na parang wire na nakabitin. Dapat ninyong i-enjoy ang nalalabing bakasyon. Sulitin ninyo talaga bawat sandali. Kumuha ng maraming litrato. Gumawa ng maraming alaala. Dennis, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Malalaman mo pag-uwi ninyo. Ipadala mo ang regards ko kay Lassie. Ibinalik ko ang telepono bago siya makasagot. Inilagay ng mahina na parang inilagay ko kanina ang tsina ni Margaret. 4 minuto at 23 segundo. Ganoon katagal bago ipakita ni Derek ang tunay niyang kulay. Ipakita kung anong klaseng lalaki ang nagnakaw ng puso ng anak ko. Pero may nagbago sa usapan namin. May pangunahin at hindi na mababago. Hindi na ako yung pathetic na matanda na umiiyak sa walang laman na birthday party. Ako si Dennis Michael Gray, retired aerospace engineer. 40 taon na nagsosolve ng komplikadong problema sa ilalim ng presyon. At si Derek Stone ay nagbigay sa akin ng pinaka-interesting na hamon sa buong retirement ko. Binuksan ko ulit ang laptop. Sa pagkakataong ito tinipi ko ang Private Investigators Manila, Philippines sa Google. Kung gusto ni Derek maglaro ng family loyalty, tiyakin kong pareho kaming sumusunod sa isang rules. Nagsisimula na ang pangangaso. Isinara ko ang laptop at naupo sa upuan ni Margaret. Nakatitig ang daliri ko sa power button na parang may sagot ito. Madilim na ang screen, pero nakaukit sa memorya ko ang mga pangalan at numero ng mga private investigator sa Maynila. 5 ahensya ang ni-research, ni-cross-reference, inihambing. Naiklik ko na sa 2 finalist ayon sa engineering precision ko. Pero una, kailangan ko munang lakarin ang sarili kong bahay at alalahanin kung ano ang ipinaglalaban ko. Nasa ref pa rin ang mga childhood artwork ni Lassie. Kupas na construction paper turquoise at crayon flowers na nakasabit sa mga magnet na hugis maliit na tools. Pinilit ni Margaret na panatilihin kahit graduate na sa college si Lassie. Balang araw dadalhin niya rito ang sarili niyang mga anak. Dapat makita nila ang masterpieces ng nanay nila. Nasa kitchen windowsill ang high school graduation photo niya. Paeho kaming ngiti ng baliw. Siya ang nag-insist noon. Yinakap ako sa leeg na tumagal ng 5 clicks ng kamera. Tayo lang 2, bulong niya sa tenga ko. Magaling tayong team. Kailan nagbago yon? Binakbak ko ang timeline pabalik. Parang nagsosolve ng structural problem. 6 na buwan na ang nakaraan. Sinimulan ni Derek na sabihing couple time ang Sunday brunch. 4 na buwan na ang nakalipas. Naging immature ang father-daughter movie nights natin ayon kay Derek. 3 buwan na ang nakalipas. Tumigil na sila si tumawag para humingi ng payo dahil si Derek na ang nagdedesisyon para sa kanila. Nagpropose si Derek pagkatapos ng 3 buwang pakikipag-date. 3 buwan. Mas matagal ko pang kilala ang ilan kong engineering project kaysa kilala ni Lassie ang asawa niya. Hindi ako kasali sa major decisions sa kasal. Sa tingin ni Derek mas maganda ang maliit na kasal. Paliwanag ni Lassie na mag-offer akong tumulong sa mas malaking venue. Sabi ni Derek, luma na ang traditional father roles, nang magtanong ako kung pwede ko siyang ihatid sa altar. Sabi ni Derek, sa tingin ni Derek, si Derek ang nagdedesisyon. Sa sala, nakita ko ang Father's Day card na ibinigay sa akin ni Lassie 2 buwan pagkatapos ng kasal nila. Binasa ko lang isang beses at itinago. Sobrang nasaktan para pag-aralan ng maayos. Ngayon, kinuha ko ito ng may paihong ingat na dating ginagamit ko sa sensitive blueprints. Dear Dennis, simula nito, hindi dad o daddy tulad ng 27 na nakarang Father's Day card. Nais ko lang ipaabot ang aking pasasalamat sa iyong gabay sa aking paglaki. Habang itinatag ko ang aking sariling nuclear family kasama si Derek, napagtanto ko ang kahalagahan ng tamang boundaries habang pinapanatili ang koneksyon ng pamilya. Nuclear Family Unit. Appropriate Boundaries. Sila na dating nagsusulat ng, mahal kita higit pa sa ice cream at pony, biglang nagsusulat na parang corporate memo. Naupo ako sa upuan ni Margaret at gumawa ng listahan. Nilagyan ng petsa ang bawat pagbabago na may paihong presisyon sa project timeline. Lumitaw ang pattern na parang blueprint. Bawat paglayo, bawat distansya, bawat malupit na pagbabago ay tumutugma sa lumalaking impluensya ni Derek sa buhay niya. Naalala ko ang sinabi ni Margaret. Hindi iniiwan ng pamilya ang kapamilya, Dennis. May mali kapag ginagawa nila yon. Tama siya. Hindi bigla ang naging malupit ang anak ko. Tinuruan siya, niloko, sistematikong inilayo mula sa tatay na nagpalaki sa kanya ng mag-isa sa loob ng 5 taon pagkatapos kunin ng kanser ang ina niya. Hindi lang puso ng anak ko ang ninakaw ni Derek. Ninakaw niya rin ang isip, boses, pagkakakilanlan niya. Hindi na ito tungkol sa napurnadang birthday party. Tungkol ito sa pagliligtas kay Lassie mula sa predator na nakakita ng kahinaan niya at ginamit ito ng may surgical precision.
30 taon akong structural engineer na naghahanap ng weak points sa komplikadong sistema. Pero iba ang tools sa pag-imbestiga ng tao kaysa sa blueprint. Naglagay si Derek Stone ng fatal flaw sa structure ng pamilya ko. Pero mali ang kalkulasyon niya sa isang bagay. Naalala ko pa rin kung paano mag-solve ng problemang hindi nakikita ng iba. Matibay ang hawak ko sa cellphone habang nag-scroll sa contact ng Cascade Investigations Manila. Ang receptionist ay may boses na parang mainit na pulot sa bakal. Mr. Gray, pwede kayo kay Mr. Corin sa Biyernes 2:00. Sa National Bookstore sa Quezon City. Sa coffee section sa second floor. Hanapin ninyo ang lalaking naka-brown leather jacket na may hawak na in cold blood. 2 araw akong naghanda na parang papasok sa pinakamahalagang meeting ng career ko. Basic information ni Derek ang inilagay ko sa folder ng may parehong organisasyon sa technical specifications noon. Derek Michael Santos, 35 anyos, Pacific Realty Group, late number NCR 8EJ472, apartment sa Makati na mas mahal pa sa buwan ng pension ko. Parang neutral na lugar ang National Bookstore. Madaming tao pero pribado, at ligtas pa rin. Nakita ko si James Corin doon mismo kung saan sinabi ni Sarah. Lalaking parang galing sa detective novel. Kalagitnaan ng 40, buhok na kulay abo, mga matang walang palampas. Matanda na ang brown leather jacket, pero matibay ang handshake. Mr. Gray, coffee muna. Sa akin to. Matagal itong usapan. Naupo kami sa sulok na napaligiran ng matatayog na bookshelf. Binuksan ni Corin ang leather portfolio at hinugot ang legal pad. Nakahanda ang ballpen na parang scalpel. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Inilahat ko ang mga katotohanan ng walang emosyon. Parang dating kag-present ng engineering report sa mga duda kong kliyente. Ang birthday party, ang palilinlang sa Hawaii, ang pagbabago ng personalidad nila sa loob ng 6 na buwang kasal, mga manipulative comment at controlling behavior ni Derek. Nag-notes si Corin sa shorthand. Paminsan-minsan tumatango. Nang matapos ako, ibinaba niya ang ballpen at tinitigan ako ng may intensity ng taong sanay maghiwalay ng katotohanan sa wishful thinking. Ano ang spesipikong hinala mo, Mr. Gray? Financial manipulation, posibleng infidelity, tiyak na psychological abuse. Mapait pero kailangan ang mga salita. Naging estranghero sa sarili ang anak ko. Handa ka ba sa posibleng matuklasan natin? Minsan mas masakit ang katotohanan kaysa sa pinangangambahan natin. Naalala ko ang China ni Margaret na nakatingga sa dining room. Ang mga drawing nila sa ref. Nasa panganib ang anak ko sa taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Kahit ano pa ang matuklasan mo, hindi yon mas masakit kaysa mawala siya ng tuluyan. Ano ang end goal mo rito? Pagganti, legal action, o impormasyon lang? Gusto ko nang maibalik ang anak ko. Kung kailangang ilantad si Derek Santos para roon, gagawin natin. Naglipat si Corin ng bagong page. Ito ang maya-alok ko. Social media monitoring, financial background check, public records research, kung kailangan, surveillance sa public activities. Facts lang ang idino-document ko, hindi opinion. Hindi ako gumagawa ng ebidensya o lumalabag sa batas. Binanggit niya ang rates niya ng diretso. 4,000 bawat oras sa research, 7,000 sa active surveillance, 1,000 retainer para magsimula. Magbabayad ako ng 100,000 upfront. Sabi ko, hinugot ang sobre ng cash. Pera para sa cruise namin ni Margaret na hindi na natuloy. Gaano katagal mo kailangan? 1 hanggang 14 na days para sa komprehensibong background check. Kung may malaki siyang tinatago, matutuklasan ko. Sumulat si Corin sa preprinted contract. Kailangan ko ang buong pangalan, trabaho, plate number, lahat ng alam mong social media handles. Inabot ko ang isang sheet na may nakataype na impormasyon ni Derek. Tiningnan niya ito ng may paghanga. Sistematiko. Magaling kang investigator. Engineer ako. Sinsolve namin ang problema sa pamamagitan ng pag-unawa sa lahat ng variables. Kung ganun, naiintindihan mo na ang family problem, ang pinakakomplikadong sistema para ayusin. Inabot ni Corin ang nilagdaang kontrata sa akin. Makakabalita ako sa iyo sa loob ng 48 oras para sa initial findings. Nagkamay ulit kami, at pinanood ko siyang nawala sa karamihan ng bookstore. Nakatuon na sa susunod niyang galaw. Sa labas, iba na ang pakiramdam ng sikat ng araw sa hapon. Puno ng layunin kaysa lungkot. Naupo ako sa aking Honda Civic at chinek ang pinakabagong Instagram post ni Derek. Nasa Hawaii pa rin, nagpo-post pa rin tungkol sa blessed family time, habang nagsisimula ang investigasyon ko, 1,000 kilometro ang layo. Naka-schedule ang return flight nila sa Sabado ng hapon. Sa calendar app ko, gumawa ako ng bagong event.
Darating na ang katotohanan sa bahay. Naka-schedule ang flight ng Cebu Pacific 5, J1247. Sabado ng hapon sa NAI Terminal 3. 3:47 inilagay ko ang cellphone at tiningnan ang navy blue suit na nakasabit sa closet ng kwarto. Nakapress at handa na parang armor sa paparating na laban. 6 na araw para maghanda. 6 na araw para gawing ibang tao ang sarili ko mula sa pathetic na matandang tinutukso ni Derek tungo sa isang taong karapat-dapat igalang ng anak ko. Unang puntahan, barbershop ni Mang Tony sa Quezon City, kung saan 15 taon na akong nagpapagupit. Tiningnan ako ni Mang Tony at umiling. Dennis, parang nakatira ka sa kuweba, Kailan ka huling nagpagupit ng maayos? Siguro 4 na buwan, 5. Naupo ako sa pamilyar na upuan. Kailangan ko magmukhang may buhay pa. Sage, Dennis, alam ko na. Matindi ang precision ng gunting ni Mang Tony. Job interview ba? Bagong babae. Family reunion. Malapit na sa katotohanan. Mukha akong 10 taon pa bata pagkatapos. Matatalim na linya, confident, parang competent kaysa depressed. Nagtip ako ng 500 sa halip ng usual, 200. Sa dry cleaner, tiningnan ni Aling Kim ang navy suit ko nang may professional na disapproving look. Matagal nang hindi mo isinusuot. Kailangan ng press at minor alteration. Pumayat ka Pwede ko bang maayos sa Biyernes, Mr. Gray? Siyempre, ang asawa mo pala. Palagi niyang dinadala rito ang mga damit mo. Mabuting babae. Gusto niya sigurong maganda ang hitsura mo. Iaaprobahan ito ni Margaret. Palagi niyang sinasabi na mas gumagwapo ang mga mata ko sa navy blue. Simula ang confidence sa hitsura mo sa mundo. Bumili ako ng bagong necktie sa SM Megamall. Silk na may manipis na pilak na guhit na sumasalo sa liwanag. Pag-uwi, nag-install ako ng doorbell camera na matagal ko nang ipinagpapaliban mula nang mamatay si Margaret. 2 oras bago ko nasunod ng maayos ang instructions. Pero madali sa akin ang wiring dahil sa engineering background. Ngayon, makikita ko kung sino ang lalapit sa bahay bago pa sila kumatok. Kontrolado ko ang interaction mula simula. Iba pa rin ang natuklasan ko sa website ng realty company ni Derek. Professional ang hitsura ng Pacific Realty Group. Pero ibang kwento ang online reviews. Overpromise at underdeliver. Agresibong sales tactic. Questionable ethics. Ising-screenshot ko ang bawat reklamo. Gumagawa ng file ng professional reputation ni Derek. 3 milya akong naglakad tuwing umaga sa Ayala Triangle. Nagpapalakas ng katawan at nag-aalis ng nervous energy. Mas malakas ang pakiramdam ng katawan ko kaysa sa nakaraang mga buwan. Dahil sa layunin kaysa lungkot. Kumain ako ng maayos sa halip ng dilata. Natulog ng 8 oras sa halip na gising na hinintay si Margaret. Nakakabaliw ang mga psychology book na hiniram ko sa National Library. Recognizing emotional manipulation, financial abuse, love bombing, isolation tactics. Eksaktong tumugma ang behavior ni Derek sa mga textbook pattern. Pinraktis ko ang mga sasabihin sa salamin sa kwarto. Kalmado at measured ang tono sa halip na galit. Hindi galit na confrontation, kundi surgical precision. Hindi sumisigaw ang surgeon sa cancer cells. Tinatanggal niya ito ng matatag na kamay at matalas na instrumento. Kaya ng bank account ko ang additional expense kung kailangan. Walang laman ang kalendar ko. Nakaayos na parang command center ang bahay ko. Malinis, may layunin, handa sa kahit ano pa ang matuklasan ni James Corin. Huwebes ng umaga, chiniko ulit ang website ng Cebu Pacific. Naka-schedule pa rin ang flight pabalik ni Derek at Lassie. Walang delay, walang change. Sa loob ng 62 oras, makakauwi na sila sa Maynila at magsisimula ang susunod na phase ng plano ko. Tumayo ako sa harap ng salamin sa kwarto. Nag-practice isang huling beses. Hello, Derek. Welcome home. May pag-uusapan tayo. Matatag ang mga mata ng reflection ko at confident ang panga. Ipagmamalaki ako ni Margaret. May text notification sa cellphone ko. Package delivery ngayong 2:15 mula sa Cascade Investigations. Mas maaga pa sa schedule ang ebidensya. Eksaktong 2:15 Bumukas ang gate sa driveway ko. Sa bagong doorbell camera, nakita kong si James Corin ang lumalapit na may dalang Manila envelope na makakapuno ng kalungkutan. Malungkot ang ekspresyon niya. Binuksan ko ang pinto bago pa siya kumatok. Mr. Corin. Mr. Gray. Tinanggihan niya ang alok ko ng kape. Hindi ito social call. May pag-uusapan tayo. Bumagsak ang envelope sa dining table ko na parang araw ng Judgment Day. Organisado ito ni Corin na may colored tabs at section dividers.
Yung klaseng sistema na pinahahalagahan ng engineer kong puso. Bago tayo magsimula, sabi ni Corinne, naupo sa tapat ko. Gusto ko lang malaman mo na tama ang hinala mo kay Derek Santos. Pero mas malala pa sa inaakala mo. Sa Section A ang financial records na legal na nakuha sa public databases at credit services. 2.8 milyon na utang sa credit card sa 6 na account. 1.3 milyon pa sa isang gaming company na may koneksyon sa collection agency. 3 loan application na tinanggihan ng malalaking bangko sa nakaraang 4 na buwan. Lumulubog na ang manugang mo. Paliwanag ni Corinne. Nagfa-flip sa bank statements at credit reports. Parang nagjujugling siya ng minimum payments habang sinusubukang panatilihing buhay ang 12 spinning plates. Section B ang professional problems ni Derek. 2 beses na suspindi ang real estate license dahil sa ethical violations. Kasalukuyang nasa probation sa YRC. May mga dating kliyente na nagreklamo ng misrepresented properties at hidden commissions. Isang violation na lang, tuluyan nang mawawala ang lisensya niya, sabi ni Corinne. Kaya siguro siya nagmadaling magpakasal. Kailangan niya agad ng financial stability. Section C ang nagpapatigas ng mga kamao ko. Pattern ng pag-target sa financially stable na babae, ang dating history ni Derek sa social media. May naunang engagement na naputol ng matuklasan ng finance ang gambling problem niya. Text messages mula sa iba pang babae, habang kasal pa kay Lassie. Pero ang Section E ang smoking gun. Lumipad ako sa Hawaii noong Martes ng gabi. Sabi ni Corinne, hinugot ang surveillance photos. Kunan ito sa public spaces, lahat legal. Si Derek mag-isa sa kasino sa Maui ng 2 oras 47 minuto Hindi mapigilan ang gambling addiction, kahit natutulog ang pamilya niya sa itaas. Si Derek kasama ang isang Tiffany Chua sa hotel bar. Litratong papasok at lumalabas si Derek sa elevator sa kahinahinalang oras. At tumasok sa room 800 at 47 na rehistrado kay Tiffany Chua sa 3 magkakahiwalay na gabi. 47 tawag sa isang debt collection agency habang nasa bakasyon. Habang nagpo-post siya ng perfect family vacation, hinaharas siya ng creditors. Ang huling section ay mga transcript ng usapan ni Derek sa sarili niyang pamilya mula sa messages at email na legal na nakuha sa professional account niya. Hindi alam ng mga magulang niya ang financial problem niya. Sa tingin ng kapatid niya, mayaman sila dahil sinabi ni Derek na, loaded kayo. Lahat sila niloloko niya, hindi lang ang anak mo. Tiningnan ko ang bawat dokumento ng may paihong methodical precision sa structural calculations noon. Nakakagulat ang lawak ng panlilinlang ni Derek. Gambling addiction, serial financial manipulation, active infidelity, pathological lying sa maraming pamilya. Sapat na itong ebidensya para mabuksan ang mata niya. Sabi ni Corinne, tinatanggap ang huling bayad ko kasama ang bonus para sa Hawaii work. Pero maghanda ka, Mr. Gray. Minsan ipinagtatanggol muna ng mga biktima ang kanilang manipulator. Baka hindi ka agad paniwalaan. Pag-aalis ni Corinne, mag-isa kong naupo kasama ang evidence folder. Nakabukas ang cellphone ko sa countdown na ginawa ko. 47 oras na lang bago umuwi sina Derek at Lassie. Binuksan ko ulit ang folder at sinimulang ayusin ang mga dokumento para sa maximum impact. Financial records muna para maitatag ang desperasyon ni Derek. Professional problems pangalawa para maipakita ang pattern ng panlilinlang. Personal betrayal sa huli. Para maipakita na hindi lang ako ang nilait niya. Pinapanood ako ng larawan ni Margaret mula sa mantelpiece habang nagtatrabaho ako. Parang inaaprubahan ang sistematik kong paraan para protektahan ang anak namin. 47 oras bago dumating ang katotohanan sa bahay. Sabado ng umaga ng 6:00, naupo ako sa lumang study ni Margaret. Inaayos ang mga dokumento na parang pinakamahalagang engineering presentation ng buhay ko. Nakabukas ang evidence folder sa mahogany desk. Bawat piraso ng panlilinlang ni Derek ay organisado ng may surgical precision. Financial records muna, ang 2.8 milyon na credit card debt, tinanggihang loan, gambling debts na nagpapakita ng desperasyon. Sunod ang professional violations na nagpapakita ng pattern ng kasinungalingan sa kliyente. Ang infidelity evidence ang huli pagkatapos masipsip ni Lassie ang financial betrayal. Maximum psychological impact. Minimum chance for Derek na mag-deflect. Gumawa ako ng tabs na may paihong ingat sa technical specifications noon. Section dividers. Timeline ng systematic manipulation ni Derek sa tiwala ni Lassie. Summary sheets na nagha-highlight ng pinakamasakit na facts. Kung isang chance lang ang maibibigay ko para ipresenta ang kasong ito, kailangang perpekto ang bawat detalye. Nakasabit na ang Navy suit ko, na-press at handa. Yung binili ni Margaret para sa college graduation ni Lassie. Mukha kang proud father, sabi niya noon,
Inaayos ang necktie ko, habang nagsisimula pala manginig ang mga kamay niya sa sakit. Ngayon, isusuot ko ito na parang armor sa laban, para sa kinabukasan ng anak namin. Pinraktis ko ang mga key phrases sa salamin sa banyo. Pinapanatili ang tono na factual kaysa accusatory. Derek, may ibibigay ako sa'yo. Yung sorpresa na binanggit ko. Hindi galit, hindi vindictive. Isang lalaking nagpe-present ng ebidensya, nang may kalmadong authority ng taong tapos na ang homework. Nakita ko sa cellphone ko ang flight tracking ng Cebu Pacific 5, J1247, On time arrival 3 oras 47 minuto AM. Kinalkula ko na ang biyahe papuntang NAI. Parking, terminal navigation. Darating ako 30 minuto ng maaga. Magpoposisyon sa arrival area kung saan dumadating ang international flights. Public place, may testigo, CCTV. Walang pagkakataon si Derek na mag-eskandalo ng walang konsekwensya. Tinawagan ko sila sinang siyam oras ang oras ng Hawaii. Pinanatili ang normal na tono habang inaayos ang pick-up. Dad, may guwang nasaya ang boses niya na parang pinipilit. Huwag ka nang sumundo. May rental car ang parents ni Derek. Hindi. Gusto ko marinig ang mga kwento ninyo sa bakasyon. Saka yun lang naman ang magagawa ko matapos mapurnada ang birthday ko. May pause. Narinig ko sa background ang boses ni Derek. Sabihin mo bukas na lang siya tatawag. Actually, Dad, okay lang pala. Darating kami 3 oras 47 minuto. Nandun ako, anak. Pagkababa ng tawag, naglakad ako sa backyard papunta sa Memorial Garden ni Margaret. Nakakalat ang abo niya sa ilalim ng rosas na itinanim namin noong unang taon dito sa bahay. Lumuhod ako sa tabi ng mga rosas at kinausa siya tulad ng ginagawa ko tuwing umaga mula nang mamatay siya. Ngayon na ang araw, Magi. Ililigtas ko ang anak natin o mawawala siya ng tuluyan. Mainit ang hangin sa umaga. Amoy David Austin roses na paborito niya. Kailangan ko ang lakas mo ngayon. At karunungan mo. Tulungan mo akong mahanap ang tamang salita. Pumasok ulit ako. Gumawa ng kape gamit ang childhood mug ni Lassie. Yung may kartoon panda na ginusto niyang gamitin hanggang 14 na anyos. Symbolic siguro. Pero para bang inaanyayahan ko ulit ang tunay kong anak na mag-almusal. May notification sa cellphone ko na hinintay ko. Fly 5 J1200 at 47 landed. Kinuha ko ang evidence folder. Tiningnan ang sarili ko sa hallway mirror. At lumakad papunta sa kotse. Nasa wallet ko ang larawan ni Margaret sa tabi mismo ng driver's license ko. Ano man ang mangyari sa susunod na oras, hindi ako mag-iisa. Nakastart ang Honda sa unang turn, maaasahan pa rin. Habang nagbaback out ako sa driveway, naalala ko kung sino ako 2 linggo na ang nakaraan. Yung malungkot na matanda na umiiyak sa malamig na lasag na. Wala na yung taong yon. Sa halip, isang mas matigas, mas matalino, mas determinadong lalaki ang umupo sa driver's seat kaysa sa naintindihan ni Derek Santos. Kasama ko sa passenger seat ang evidence folder na parang pasahero na nagdadala ng hustisya sa Manila envelope at colored tabs. Punong-puno ng Saturday afternoon energy ang NAI Terminal 3. Mga pamilyang nagkikita ulit. Mga business traveler na nagche-check ng phone. Palaging ingay ng mga maleta at arrival announcement. Nagposisyon ako malapit sa arrival area na may malinaw na view sa international exit. Nakatago ang evidence folder sa ilalim ng kaliwang braso ko na parang briefcase na puno ng revelations. Lumabas sila eksaktong 4 oras 15 minuto. Lahat silang 5 relaxed at sunkis. Magkaparehong loud Hawaiian shirt ang mga magulang ni Derek. May woven bag ang kapatid niya na tiyak na binili sa overpriced resort shop. Maganda pero pagod sila hindi umabot sa mga mata ang ngiti niya. Medyo nasa unahan si Derek. Abala na sa cellphone niya na parang hindi siya makadiskonekta kahit sa paradis. Perfect ang timing ko. Naabutan ko sila habang kinukuha ang bagahe sa Carousel 3. Welcome home po. Nagliwanag ang mukha nila nang may tunay na saya. Dad, hindi mo na kailangang maghintay ng matagal. Totoong yakap ang ibinigay niya. Parang namiss niya ang may taong walang kondisyong nagmamahal sa kanya. Performance art ang pagbati ni Derek. Dennis, grabe naman. Salamat sa pagsundo. Sobrang thoughtful mo talaga. 2 segundo lang ang handshake. Nakatingin na agad siya sa labas ng terminal. Tara na siguro. Matagal ang biyahe. Actually, sabi ko, mahinang hinawakan ang balikat ni Lassie. Maupo muna tayo sandali. Gusto ko marinig ang kwento ninyo. May magandang calf dyan. Nagkatinginan ang mga magulang ni Derek. Parang gustong tumanggi ni Ellen, pero hinila na ni Derek lahat papuntang exit. Pagod na kami Dennis. Bukas na lang siguro. Pilit ko.
May tahimik na authority ang boses ko mula sa 40 taon ng project management. 5 minuto lang. May ibibigay ako kay Derek. May mga round table sa CAF na may malinaw na view sa paligid. Perfect. Pinili ko ang upuan na nakatagilid si Derek sa pangunahing terminal. Sila sa tabi ko kung saan makikita niya lahat. Pamilya niya ang nagtatapos ng bilog na parang mga testigo sa deposition. Agad na nagkwento si Derek ng vacation highlights. Ipinakita ang phone niya nang may practiced enthusiasm ng taong nagbebenta ng pantasya. Grabe ang helicopter tour. Mahal pero sulit na sulit. At ang spa sa resort, full treatment sila di ba honey? Pinanood ko sila na tumango ng mekanikal habang sinabi ni Ellen nang walang mali siya. Si Derek kasi, ang dami ring business call kahit sa family dinner. Siguro demanding talaga ang clients niya. Late night pa. Dagdag ng kapatid niya. Halos hindi namin siya nakita pagkatapos ng 1-0 palaging may urgent situation. Bahagya ng nanginginig ang panga ni Derek. Real estate never sleeps, lalo na kapag nagtatayo ka ng isang bagay na malaki. Speaking of building something, sabi ko, inilagay ang Manila folder sa gitna ng mesa na parang peace offering. Derek, eto yung sorpresa na binanggit ko. Yung naglalapit ng pamilya. Huwag mag-alala, pwede ninyong tingnan lahat, kasama sila Tinitigan ni Derek ang folder na parang bomba ito. Napilitan ang tawa niya. Dennis, ano to lahat? Hindi ako mahilig sa paperwork, Sa tingin ko magugustuhan mo to. Grandfatherly pa rin ang tono ko. Buksan mo na. Bahagyang nanginginig ang kamay niya nang buksan ang cover. Pinanood ko siyang mag-scan ng kulay nang makita ang unang dokumento. Credit report na may pangalan niya at 2.8 milyon na nakamarkang pula. Nawala ang ingay ng CAF habang nagfa-flip si Derek sa financial records. Lalong namumutla sa bawat page. Lumapit ang mga magulang niya. Sinusubukang intindihin kung ano ang nagnakaw ng confidence ng anak nila. Si Ellen Stone ang unang nagsalita. Derek, anak, ano yung mga numero na yan? Doon ko ibinaba ang prepared line ko nang may kalmadong precision ng surgeon sa unang hiwa. Akala ko gusto ni Derek ipaliwanag sa asawa niya yung mga resibo sa kasino sa Hawaii at baka ipakilala rin siya kay Tiffany Chua. Tahimik na parang libing ang sumunod. Natigilan ang kamay ni Derek sa gitna ng pag-flip. Tumigil sa pag-inom ng kape ang kapatid niya. Nagkatinginan ang mga magulang niya sa anak at sa mga dokumento na parang nanonood ng aksidente sa slow motion. Si Derek ay namutla ng tuluyan. Malapad ang mata sa pagkilala na guguho na ang maingat niyang itinayong mundo sa harap mismo niya. Derek, bulong nila halos hindi naririnig habang inaabot ang folder. Nanginginig ang kamay. Ano to? Ano yang mga laawan? Kinuha niya ang folder mula sa walang lakas na kamay ni Derek. Derek, ano tong mga larawan? Binuksan niya ang unang page nang may ingat na parang takot sa matutuklasan. Financial documents muna ang sumalubong sa kanya. Bank statements, credit reports, loan rejections na puno ng pulang marka at overdue stamps. 3 milyon. Naputol ang boses niya sa numero. Derek, pinag-usapan natin na debt-free tayo bago magpakasal. Ipinakita mo pa sa akin ang accounts mo. Mabilis pero magulo ang recovery attempt ni Derek. Lassie, sweetheart, investment opportunities yan. Strategic debt. Komplikado pero, gambling debts sa isang gaming company. Tinuruan sila ng nursing training na magbasa ng dokumento ng sistematiko. At ginagamit niya yun ngayon. 1.3 milyon sa collection agency ng casino. Parang nakakita ng nakakamatay na sakit ang mga magulang niya sa folder. Pinindot ni Ellen Stone ang bibig niya. Derek Michael, please sabihin mo sa akin na hindi ito ang itsura nito. Sinubukan ni Derek bawiin ang folder, pero hinawakan ito ni Lassie nang mahigpit sa dibdib niya. Research visits yan para sa real estate clients ko. High-end properties malapit sa gaming establishments. Komplika. 3 oras Tanong ko ng mahina. Hinugot ang casino surveillance photos na nakuha ni James Corin habang natutulog ang pamilya ninyo sa itaas. Akala nila insomnia lang ang problema mo. Binuksan nila ang hotel photographs. At pinanood ko kung paanong guguho ang mundo niya sa real time. Mga larawan ni Derek kasama si Tiffany Chua sa resort bar. Malapitan at masayang nag-inuman ng tropical na cocktail. Hotel keycard records na nagpapakita ng pagpasok niya sa room 800 at 47 sa 3 magkakahiwalay na gabi. Sino siya? Halos hingal na tanong ni Lassie. Derek, sino tong babaeng kasama mo habang natutulog ako sa kwarto natin? Lumakas ang desperasyon ni Derek. Naging agresibo. Invasion of privacy, too. May stalker na tinanggap ang tatay mo para sundan tayo sa honeymoon natin. Hindi mo ba nakikita?
Gusto niyang sirain ang pagsasama natin dahil hindi niya matanggap na may tunay ka ng pamilya. Hinugot ko sa wallet ko ang business card ni James Corin at inilagay sa mesa sa tabi ng nakakalat na ebidensya. Lahat ng nasa folder na yan ay pwede pang i-verify independently. Licensed Private Investigator si MR Corin na may 20 taon sa law enforcement. Binabasa na ngayon ni Ellen sa balikat nila si lalong namumutla sa bawat dokumento. Derek, yung mga resibo sa kasino. Gumastos ka ng 60,000 sa isang gabi. Saan mo kinuha yon? At yung phone records, dagdag ng tatay niya, puno ng disappointment. 47 tawag sa collection agency habang nasa family vacation tayo. Anak, ano na ang ginawa mo? Natagpuan nila si ang financial analysis section. Gamit ang nursing precision niya kahit nasa crisis. Ginagamit mo ang credit card ko, savings ko. Derek, may 1,000,000 tayong utang na hindi ko alam. Ultimatum ang huling desperadong laban ni Derek. May artificial authority ng lalaking sanay mangmanipulete ng mahina. Lassie, ngayon din pumili ka. Asawa mo o tatay mo dahil hindi ako magpapakasal sa babaeng hinahayaan ang tatay niya makialam sa buhay natin. Nakabitin ang ultimatum na parang hamon sa lahat ng 6 na buwang programming niya kay Lassie. Pero may nagbago sa mukha ni Lassie. Parang pagsikat ng araw pagkatapos ng pinakamahabang gabi ng buhay niya. Ilang minuto siyang tahimik. Pinoproseso ang impormasyong sumasalungat sa mga kasinungalingan ni Derek sa loob ng 6 na buwan. Madali niyang natanggal ang wedding ring sa daliri. Napayat siya dahil sa stress, napagtanto ko. At lumagpak ito sa mesa na may maliit na tunog na metallic na parang umalingaw-ngaw sa buong terminal. 6 na buwan, sabi niya, lalong lumakas ang boses sa bawat salita. 6 na buwan ng kasal. At ito pala ang tunay mong pagkatao. Hindi ang pagsusugal, kahit pa ang pagtataksil, ang mga kasinungalingan, Derek. Yung paraan mo na pinagdudahan mo ako sa pag-ibig ng sarili kong tatay. Sinubukan ni Derek hawakan ang braso niya, pero humarang ako nang may reflexes ng dating sundalo. Tama na. Bitter lang ang tatay mo na sinusubukang sirain ang kaligayahan natin. Tumataas na ang boses ni Derek. Nakakakuha na ng atensyon sa CAF. Lassie, huwag mong hayaang sirain niya tayo. Papalapit na ang airport security. Naakit ng ingay at distress. Itaas ko ang kamay para ipakita na kontrolado namin ang sitwasyon, habang kalmadong kinakausap ang mga gwardiya. Family matter lang po, nag-ayos lang ng schedule. Hinawakan ni Ellen ang balikat ng anak niya. Matinis ang boses sa maternal disappointment. Derek Michael Santos, ano na ang ginawa mo sa pamilyang ito? Sa mabait na batang ito, dapat mas mahusay kaming nagturo sa iyo. Kinuha nila siyang bag niya at humarap sa akin. Basa ng luha ang mukha, pero matatag na ang boses sa bagong conviction. Umuwi na tayo, Dad. Sa tunay nating bahay. Sumunod sa atin ang mga paratang ni Derek habang papunta kami sa exit. Pero walang laman na ngayon. Desperadong protesta ng lalaking nakikitang guguho ang maingat niyang kon sa harap ng maraming tao. Magsisisi ka niyan, Lassie. Babalik ka ring lumuhod kapag napagtanto mo kung ano ang itinakwil mo. Mahinang hinawakan ko ang balikat ni Lassie habang naglalakad kami palayo. Hindi na lumingon sa lalaking nagnakaw ng 6 na buwan sa buhay ng anak ko. Naiwan ang evidence folder na nakakalat sa mesa ng CAF. Iniwan doon ni na Ellen at ng kapatid niya para ayusin ang wreckage ng anak at kapatid na akala nila kilala nila. Sa likod namin, pumutok ang boses ni Derek sa tunog ng lalaking unang beses na harap sa konsekwensya sa buong buhay niya. Tahimik ang parking area maliban sa malayong ugong ng eroplano at mahinang iyak ng anak ko. Naupo kami sa Honda Civic. Hawak nila siyang panyo na binurdahan ni Margaret ng forget-me-not habang hinihintay ko siyang makahanap ng salita sa mga luha niya. Pasensya ka na, Dad. Pumutok ang boses niya. Basag sa 6 na buwang pinigilan na duda. Pasensya ka na talaga. Naniwala ako sa kanya tungkol sa'yo, sa atin. 45 minuto ang biyahe pauwi, pero parang oras na kaming nag-usap. Ibinahagi nila kung paanong kumbinsido siya ni Derek na unhealthy attachment ang pag-ibig ko. Na kailangan ng grown daughter ng boundaries sa controlling father, kung paanong tinuruan siya na manipulation ang Sunday brunch invitation ko sa halip na tradition, na desperate attention-seeking ang birthday celebration ko sa halip na simpleng pag-ibig. Pinagsama niya akong isulat yung Father's Day card. Confession niya habang papasok tayo sa driveway. Nakaupo sa tabi ko sa kusina nila. In-edit ang bawat sentence. Sabi niya immature ang traditional sentimental language. Pinakain ko siya ng paborito niyang comfort food nung bata. Grilled cheese na walang crust at tomato sauce. Yung parehong inihain ko noon kapag may bangungot siya o nagasgasan. Naupo kami sa kitchen table kung saan siya dating gumagawa ng homework
at nagkukwento sa akin ng araw niya. Binabawi ang espasyong sinubukan ni Derek sirain. Napansin niya ang coffee mug ni Margaret na nakatingga pa rin sa usual spot niya sa bintana. Hindi pa nahuhugasan mula umaga ng birthday ko. Nakita agad ni Mama to sa kanya, di ba? Sabi nga ni Mama, hindi iniiwan ng pamilya ang kapamilya, kahit ano pa. Ipagmamalaki ka niya sa tapang mo ngayon. Simula ng oras na yon, nagsimula na ang harassment ni Derek. Tawag, text, email na umiikot sa paghingi ng tawad at banta ng may manic desperation. Tinulungan ko sila si i-block ang numero at social media niya habang dinodokumento, lahat para sa estraining order na ifa-file natin sa Lunes. Sa Martes, may divorce attorney na kami. Sa Huwebes, na-serve na si Derek ng papeles na nagpoprotekta kay Lassie sa mga utang niya habang sinisigurong makakabawi siya ng kalahati ng shared assets. Permanenteng binawi ang real estate license niya nang matuklasan ng State Board na nag-falsify siya ng financial documents sa loan applications. Tumira si Lassie sa dati niyang kwarto sa loob ng 2 linggo. Nagpapagaling sa psychological damage ng 6 na buwan kasama ang master manipulator. Nagbakasyon ako mula sa retirement para tulungan siyang alalahanin kung sino siya bago subukan ni Derek siyang baguhin. Naging necessary ang restraining order ng 3 beses siyang pumunta sa bahay ko sa loob ng 1 linggo. Alternating sa galit at desperadong pakiusap. Kalmado kong dinokumento ang bawat paglabag habang nilinaw na nasa proteksyon ko na si Lassie. 7 buwan pagkatapos, final na ang divorce. Nawalan ng career, credibility, at access sa biktima si Derek. Court-ordered gambling addiction counseling ang presyo para maiwasan ang criminal charges sa financial fraud. Pinutol ng mga magulang niya na nabigla sa asal ng anak ang financial support na nagpapagana ng lifestyle niya sa loob ng maraming taon. Namulaklak si Lassie na parang rosas ni Margaret sa Tagsibol. Bumalik siya sa full-time nursing, nag-enroll sa nurse practitioner program, at nagsimulang makipag-date kay Tom, pediatric surgeon sa hospital nila na tinatrato siya ng may respeto na hindi kailanman ibinigay ni Derek. Sa 63 birthday ko, napuno ng tawa at tunay na saya ang bahay ko. Si Lassie, si Tom, 3 kaibigan niya sa nursing school, pamilya Martinez sa kabilang bahay, at si James Corin na naging kaibigan na rin. Tunay na kaligayahan na pinaghirapan sa pamamagitan ng paglampas sa krisis ng magkasama. Habang kinapatay ko ang 63 kandila, nakita ko ang larawan ni Margaret pabalik sa mantelpiece sa tabi ng bagong larawan mula sa nursing graduation ni Lassie. Pareho kaming ngiti na parang noong 7 anyos pa siya. Bago pa man dumating si Derek Santos sa buhay natin. Pinisil ni Lassie ang kamay ko habang namamatay ang huling kandila. Ano ang hiniling mo, Dad? Tiningnan ko ang paligid ko sa pamilyang muling binuo mula sa abo ni Derek. Sa anak kong nakahanap ng daan pabalik sa sarili niya. Sa kinabukasan na naghihintay sa amin na parang blankong blueprint na naghihintay na iguhi. Hiniling ko na makita ni Mama kung gaano ka nakalakas at kaganda, sabi ko. Pero napagtanto ko, hindi na ako kailangang humiling pa ng kahit ano. Nasatin na lahat dito. Ipagmamalaki ni Margaret ang babaeng naging anak namin, at ang lalaking natuto akong maging matapang kapag kailangan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong reaksyon sa comment. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.